So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na nga. So, kanina na-explain po natin yung affidavit ni Trillanes at saka yung ebidensya. Okay. So, ngayon, alam naman po natin, no, para lang ma-remind tayo ng konti, na sangkot po ngayon sa kaso si Bongo at at si Digong dahil po sa Alfrego Builders at saka sa CLTG Builders na nakakuha po ng multi-billion na proyekto sa Davao City. Pero sila po ay category B at category D lang. So dapat ang proyekto lang po na makukuha nila is dapat less than 20 million lang, supposedly. And then pinakita rin po natin kanina na ang ginawa pala ni Bongo para makakuha at mag-proceed po yung proyekto, ang ginawa po ni Bongo, kinuha nila yung proyekto and then nakapag-partnership sa AAA na kumpanya para matupad nga po, para mag-proceed yung proyekto. So ang lupit, di ba? So dahil nga po dyan mga kababayan, di ba, sa Team Replays, kung hindi nyo pa po napanood yung content na yan, panoorin nyo na lang po sa sa live stream, no? Andyan lang yan. So ngayon mga kababayan, sumagot nga po si Bongo. At alam niyo ba kung anong sagot ni Bongo? Attack dog daw po si Trillanes. Attack dog! Aso ka pala, Trillanes eh. Walang yaka, aso ka pala eh. Hindi. Kasi dapat mga kababayan, dapat kasi. Kung sasagot man lang sana si Bongo, sana yung sagot sana na, yung sagot na, hindi totoo yan, na yung kumpanya na yan, sa akin nga yan, or hindi sa akin yung kumpanya na yan, hindi totoo na nakipag-bidding kami, pero sagot ni Bongo, attack dog. So ang tanong dito, attack dog nino? Di Bongbong Marcos? Yun ba? Attack dog nino? Ayan kasi ang hirap sa inyo eh. Magbabanggit kayo ng attack dog, wala naman kayong pinapakita or sinasabi kung sino yung amo. Alangan naman kumagat yung aso ng walang amo. Not unless na may rabies. Di ba? Alangan naman nakakagat yung aso na kasi kagatin mo yan na walang nag-uutos. Oh. So ngayon, ito yung sagot ni Bongo, no? Ang lupit na sagot niya dito. Di ba? So sabi ni Bongo dito, no? Bongo, malinis aming konsensya. Trillanes, attack dog, tamad. Well, to be fair, si Trillanes, pagkatapos niya maging senador, nagtrabaho po siya sa Ateneo, di ba? Oh. Paano naging tamad? Oh. Kung meron man tamad dito, yung tamad ditong politiko, yung nagpapakita ng muka tuwing merong malasakit program. Oh. Ayun yun. Oh. So ngayon, sabi dito ni Bongo, no, basahin lang natin, no, kasi wala akong makitang video eh. So sabi ni Bongo, mariing itinanggi ni Senator Christopher Bongo ang aligasyon ni dating Senator Trillanes na sangkot siya sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa katiwalian. Okay. So, ibig sabihin pala, no, sabi ni Bongo, ito, mamimiloso po lang tayo, no? So sabi pala ni Bongo, wala akong alam dyan, si Digong lang yun. So sabi pa, continue pa natin, sabi niya pa dito, I have yet to see the verified complaint, but since this is essentially the same accusation they hurled against me before, I categorically deny the allegations against me and former President Rodrigo Duterte, sabi ni Bongo sa isang statement. So mga kababayan, okay, kung wala kang kopya ng affidavit ni Trillanes, meron po ako. O, di ba? May mga vlogger ka, di ba? Yung mga vlogger mong Pulpol. Di ba? Sino ba yung pangalan nun? Cheryl, ano pangalan ng mga vlogger ni Bongo? Yung yung old school ba 'yon? Ang pangalan nun? Yung Aaron. Tsaka yung tsaka yung rapper. O, di ba? May mga vlogger ka, di ba? O. So ngayon, kung gusto mo, i-PM ako ng mga vlogger mo, isend ko sa'yo yung buong affidavit ni Bongo kung hindi mo pa alam. O, di ba? O. So ngayon, anong pangalan ng Cheryl? Yung mga vlogger ni Bongo? Errol ba 'yon? Errol? Tsaka yung yung JD ba 'yon? JD Black Squad ba 'yon? Pangalan? Si Ungas, Isipin mo mga kababayan, no? Pangalanan mo yung sarili mong Ungas, di Ungas ka nga talaga.
Ang gagago, no? Self-proclaim na ungas. Hindi nga, di ba? Ako nga, mayabang nga ako. Pangalan ko nga, Streetwise eh. O, di ba? Mayabang ako, Streetwise pangalan ko, di ba? Magbablog ka na nga lang, hindi ka pa magkunwaring matalino. Kaya nga, Streetwise. O, tapos, di ba? Papangalanan mo yung sarili mo, ungas. Tapos yung isa, ano yung pangalan ng isa? Nakalimutan ko na mga pangalan niya. Okay. So sabi ni Bongo, continue nga natin, sabi ni Bongo, ayon kay Go, recycled na ang issue binabato laban sa kanya. Subalit welcome sa kanya ang ginawang hakbang ni Trillanes laban sa kanila. Okay. Nevertheless, I welcome this move to finally put an end to these often recycled issues. Actually, hindi yung issue recycled. Pero yung kaso hindi. Di ba? Ayun yun eh. Yung issue, 2018 pa yung issue. Yun nga lang, hindi nga po kasi makapagdemanda, di ba, si Trillanes noon, kasi nga una sa lahat, meron pong immunity si Digong. So, syempre, isipin nyo lang mga kababayan, no? Napakabobo naman ni Trillanes. Kung kakasuhan niya si Digong na meron pang immunity. Oh, so ngayon, sakto itong panahon na to, kasi nga, hindi na nga presidente si Digong. Di ba? Sabi pa dito, no? Nevertheless, I welcome this move to finally put an end to these often recycled issues against us. Mabuti nang silipin sa mga akusasyong ito, may irregularity ba talaga? Oo, meron. Di ba? May naging transaction na ba na disadvantageous sa government? May ninakaw ba? Tanong ni Go. So harapin mo yan sa korte. Then actually mga kababayan, di ba? Yung mga ibang proyekto nga po na pinasok ni Bongo, hindi pa nga po natapos nun. So syempre, pag hindi natapos, kailangan ng another pondo para matapos. O di ba? So sabi dito, no, sabi niya pa dito. Okay. May mga linkage ba sa akin sa nagsasabing nakinabang ako sa anumang transaksyong ito? COA can find out, and if there is, it is for COA to file the necessary charges. Dagdag pa niya. Senador ka, Bongo, pero ang bobo-bobo mo. Una sa lahat mga kababayan, wala pong kapangyarihan yung COA para mag-file ng kaso. Anong sinasabi ni Bongo dito? Ewan ko lang kasi ito, nabasa ko lang to. Pero kung totoo po ito, wala pong kapangyarihan yung COA na mag-file ng kaso. Ang ginagawa po lang ng COA, mag-audit. Yung mag-file po ng kaso, ombudsman. So paano makakapag-file yung ombudsman nung panahon na yon? Yung ombudsman secretary, appointee ninyo eh. Ito, pakita ko sa inyo, baka sabihin ninyo, binabullshit ko kayo eh. So ito, basahin ko sa inyo. Ito ay galing sa Commission on Audit Yan Galing ito mismo sa Commission on Audit. So ngayon, ang mandato po ng Commission on Audit, di ba? The Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of the expenditures or uses of funds and property owned by, held, in trust pertaining, blah, blah, blah. Wala po akong nakita dito na magpa-file ng kaso ang COA. Walang ganon. Binasa ko po yung mandato po ng COA. Wala po silang kapangyarihan na mag-file ng kaso. Pwede sila makaroon ng partnership through ombudsman. Ang tanong nga dito, paano kakasuhan ng ombudsman? Si Martires nga po ay appointee ni Digong. Ano yun? Anong COA? At mga kababayan, yung sinasabi ni Bongo dito, saan ba yun? Sabi ni Bongo dito, may linkage ba sa akin ang nasabing nakinabang ako sa anumang transaksyong ito? So ano ba yung leakage? So ano ba yung link? So yung link mga kababayan, yung pangalan pa lang po ng construction company. Ano ba yung pangalan ng construction company? Alfredo. Kapatid mo. Alfredo Go. 'Di ba yung isang category D, 'di ba? Ang pangalan ng kumpanya Alfredo. So Alfredo Go. Yung malupit na isa, yung isang kumpanya naman po, CLTG Builders. Christopher Lawrence Tesoro Go. Nakalink sa'yo.
At sabi din po ni at ang sabi din po ni Trillanes, may link din po through DTI. O may link. Ano ba, Bongo? Puro kasi ayuda yung samasaan. Puro kasi ayuda eh. Ito, no? Dapat itong mga vlogger ni Bongo, dapat ito yung sinasagot ninyo. Hindi nga, di ba? Dapat ito yung sinasagot ninyo. Meron bang link? O, meron link. O, si LTG Builders, Alprego. Hindi pwede yung mahal namin si Bongo, matulungin si Bongo, mahal namin si Duterte, susup-supin namin si Duterte. Hindi pwedeng ganun. Dapat meron po tayong ebidensya. At meron po tayong reference. Hindi talaga pwede sa akin yung ganyang klaseng mga ideology na sinasamba yung politiko. Sinasabi ko nga sa inyo, pag si PBBM pumalpak, babatikusin natin eh. Hindi pwedeng ganyan na si Bongo matulungin, si Bongo gumawa ng batas sa malasakit program. Ito, ibang usapan ito. Oh, si LTG Builders, Alprego Builders, nakalink sa'yo. Oh, si Kuya Sam nabudol. Buti na lang ako hindi. Okay na, so sabi pa dito, no? Oh. Continue natin, ha? Oh. Binigyan din panigo, di ba, dating presidential assistant ni Duterte bago naging senador na matagal na siyang may negosyo at hindi siya nakinabang maging ang kanyang pamilya kahit na pumasok sa serbisyo publiko. Bullshit. Isipin niyo sagot ni Bongo, no? Oh. Matagal na siyang may negosyo at hindi siya nakinabang maging ang kanyang pamilya kahit na pumasok sa serbisyo politika. So, sa serbisyo publiko. Sigurado ka. Paano pag minapakita kong ebidensya dito na nakinabang kayo? Ha? Hindi nga, paano pag minapakita kong ebidensya dito? O mga kababayan, ha, ganyan po tayo mag-content. Palagi may ebidensya. O ano to? Ito galing itong DPWH. Ayan, no? Oh. DPWH. Oh. Tama ba? Oh. Department of Public Works and Highways, Davao City. Legit po yan na dokumento kasi po may puncher hole. May puncher, mga kababayan. May butas ng puncher, legit. Tangina mo ba to? Ayan, no? Oh. Ayan. Legit. Sabi dito, Oh. So ito, mga kababayan, kasi pag sinabi mo kasing hindi nakinabang yung kumpanya mo, dapat hindi kayo nakapasok sa mga proyekto ng gobyerno. Di ba? Ayun yung point dito, mga kababayan eh. Napaka-ipokrito talaga ni Bongo. Kasi sabi niya, may negosyo ako, pero hindi ako nakinabang sa proyekto ng gobyerno. Paano mo nasabi yan? Meron po tayong dokumento dito, galing DPWH at merong puncher, kaya legit ito, na kayo ay pumasok sa proyekto ng gobyerno. So, ibig sabihin nun, nakinabang ka. Ang labo naman nun, Bongo eh. Malamang baka bukas patay na ako nito. baka bukas mapersilapid tayo nito. Walang yan na yan. Ay, ayan eh. Tingnan nyo ha. Dito, ang linaw dito na. Construction. Ang linaw dito, nakalagay dito yung kumpanya ninyo. CLTG Builders. Ayan joint venture. Ano yan? Kasi pag sinabi mo kasing wala, ibig sabihin wala. Kung may napakita akong isa, so hindi wala yan. Yan tayo eh. Paano na ito mga DDS, mga Bongo vloggers? Paano na to? Nanyo, di ba? Teka lang ha. So ayan, ito yung isa sa mga proyekto niya. At may amount, di ba? Magkano yung amount? DPWH to. So,
Ano to? Plus 30 ito. So pasok ito sa 1.6 billion. 1.6 billion. Oh, hindi pa yan, meron pa dito. Oh, itong isa contract agreement, 89 billion pa pala to. Ay 89 million lang pala, 89 million, okay. So yan, 'di ba? So paano na? So finish na. Wala na. May napakita na akong isa eh. Kasi pag sinabi mong wala, dapat wala talaga eh. May napakita akong isa. So tapos na. Oh, and then may puncture hole pa. So legit 'yun, 'di ba? Oh. Andiyan ba si Inaro? Ano sabi ni Inaro? Gala-gala, ano sabi ni Inaro? Mga asar na naman 'yan eh. O kapag ang argumento wala, talo na agad. O, 'di ba? Ayun nga eh. Kay Inaro ko nakuha 'yan, yung logic na 'yan ha. Hindi ko naisip 'yan ha. So sabi pa dito no, sabi pa dito, ayan po kay Go. Ayon po kay Go, 2018 pa ang akusasyon laban sa kanya. At wala namang napatunayan si Trillanes na sangkot siya sa katiwalian. So paano nga patutunayan mga kababayan? Paano patutunayan mga kababayan kung merong immunity si Digong? Hindi naman kasi pwedeng si Bongo lang yung kakasuhan na hindi sasangkot si Digong. Eh, kasama siya at conspirator nga si Digong. 'Di ba? At paano naman, no? So sabi pa natin, continue pa natin, no? Sa totoo lang, lumang tugtugin na ito. Taong 2018 pa ang akusasyon na yan, ni-recycle pa nila noong 2021. Pero wala pa rin siyang napatunayan. Oh, syempre, 2021. Kasi nga si Duterte pa rin presidente nito. Ano ba, Bongo? Ano ba? Oh. Ngayon, papasok na naman ng halalan 2025, nag-iingay na naman siya upang mapag-usapan. Gusto niya lang kaming kulayan ng itim para sila ang pumuti. Tatapunan kanila ng putik para magmukha kang marumi. At silang nagmimistulang malinis. Alam niyo kung anong bullshit dito mga kababayan? Alam niyo kung anong bullshit dito sa sinabi ni Bongo? Finailan ninyo ng kaso si Trillanes na sinabi ninyo na meron siyang plunder, pangungurakot, at meron siyang bank account sa Singapore. So ang ginawa ni Trillanes, pumunta sa Singapore, binerify yung bank account, wala naman. Kayo gumawa nun ah. Di ba naalala nyo yun, di ba? Sabi ni Duterte nun, si Trillanes magnanakaw yan. Plunderer yan. Kinasuhan pa nga nila eh. Merong bank account yan sa Singapore. Ang ginawa ni Trillanes, pumunta sa Singapore. Walang bank account. Kayo gumagawa nun eh. Anong ginawa ninyo kay Trillanes? 'Di ba? Yung ano ba tawag doon kay Inaro? Yung ginawa ni Pinoy kay Trillanes, yung tinanggalan siya ng parusa. 'Yon, 'di ba? Gustong bawiin ni gustong bawiin ni Duterte 'yon. Anong nangyari? Wala rin, hindi rin nag-proceed 'yun ah. Ano pang ginawa nyo? Kinasuhan ninyo ng pagtataksil sa bayan si Trillanes. Di ba? Yung pagbenta sa West Philippines, si Amnesty, di ba? Yung Amnesty pala, thank you yung Amnesty, di ba? Yung Amnesty. Binigyan ng amnesty ni Pinoy si Trillanes. Ang ginawa ni Digong, babawiin. Hindi pwede 'yon. Kasi dapat kung babawin mo yung amnesty, dapat idadaan ito sa Kongreso. Wala, hindi nag-proceed. Ipapakulong nyo pa yung tao eh. Tapos, kinasuhan ninyo ng pagtataksil. Di ba? Sa pagbebenta ng West Philippine Sea. Ano nangyari? Basura yung kaso. Kayo gumagawa niyan eh. Ito, harapin nyo to. At para sa akin mga kababayan, yung mga sagot dito ni Bongo, parang naman kagugo. Sakto, di ba? Parang kagaguhan eh. Sakto, Bongo, gago, di ba? Parang kagaguhan kasi eh. Sabi niya pa dito, no? Okay. Continue pala natin. Sabi dito. Okay. Inakusahan pa si Senador Trillanes na isang attack dog at tamad kasabay ng pagsabing dapat silipin ang nasa likod ng Black Ops ng dating senador laban sa kanila ni Duterte. Kita nyo, di ba? Pa-victim ang mga walang hiya. Meron pang Black Ops sa likod. Alam nyo mga kababayan, kung merong destabilization na nangyayari ngayon dito, kagagawa ni Duterte ito.
Kayo may gawa niyan, tapos ngayon binibintang ninyo sa iba na attack dog. O ngayon, sino ngayon ang amo ni Trillanes? O agree dyan, Rowena Dulay, no, takot sa sariling multo. Gawa nila, di ba? Gawa nila, bintang nila, takot sila, di ba? O, naging tradisyon na ng iba ang manira tuwing nalalapit ang election, blah blah whatsoever, no. Alam naman ng taong bayan na attack dog at tamad si Trillanes, yan ang totoong korupsyon. Hayaan natin ang taong bayan ng humusga. Well, ito yung point dito mga kababayan. Ito, no. Si Duterte po kasi, magaling po talaga siyang politiko. Especially nung siya po naging presidente. Pag siniraan niya po ang isang tao, kumakapit po. At sa lahat po ng ginawang pagbibintang ni Duterte, kasama na nga dito yung pinakulong nila si Leila de Lima, di ba? Pinakulong din nila si Trillanes, di ba? Tapos, yung sex video ni Leila de Lima, di ba? Tapos si Leni Robredo daw po buntis. Ako nga, hindi ko nga sinakyan yun eh. Si Mayorada sinakyan niya yun, pero ako hindi ko sinakyan yun, yung si Leni buntis. Di ba? Nasira po talaga yung oposisyon nun. Nasira po talaga yung imahe at marami pong taong naniwala. So ngayon mga kababayan, ang tanong ngayon natin dito, ngayon dyan, di ba? Ito na po yung, ang tawag ko dito, redemption. Ito na po yung redemption po ng mga sinira po ni Duterte. Well, sa akin, kahit po na iba po yung politika natin, dyan po sa mga dilawan na yan, well, in my own opinion, bigyan natin sila ng pagkakataon na magkaroon po ng redemption para po linisin yung pangalan nila sa duming ginawa po ni Digong sa kanila. At ako naniniwala ako mga kababayan, dyan po sa 600 na nanonood sa akin ngayon, ako pa naniniwala po ako na may mga naniwala po sa mga black propaganda ni Digong laban po sa mga dilawan. O di ba? Ngayon napatunayan nga. Di ba parang ganito nangyari eh. Maraming naniwala dati na si Leila de Lima po ay sangkot sa droga. So sabi na nga po ng korte, wala. Di ba? Redemption. Di ba? Magaling paggumawa ng kwento tong si Digong, no. Tama ka nga diyan, Rico Blanco, no. Oh. So ayun ang point natin dito, di ba? So continue natin. Meron pa bang sinabi siya dito? So ako naman patuloy akong magseserbisyo sa tao sa abot ng aking makakaya. Uunahin ko ang mandato kong tumulong sa kapwa ko Pilipino. Sa kaunlaran, naniniwala akong nananaig ang katotohanan pagtatapos pa niya. Di ba? Sabi nga po ni Bongo. O, insakto. Mananaig po yung katotohanan, so harapin ninyo yung kaso. Ayun lang yon, di ba? Oh. So, ito, okay na yan. Pakita ko na sa inyo yan. Okay na yan. Okay. So, yun mga kababayan, no? So, dyan po sa 600 po na nanonood ngayon. So, hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano po nga po masasabi nyo nga po dito? Sasagot nga po ni Bongo na attack-dog daw po si Trillanes. At syempre mga kababayan, yung mga sagot nga po dito ni Bongo, sinagot po natin ng reference at ebidensya. Diba? Ayan po yung pinaka-importante dito. Hindi po tayo gumagawa ng content para lang sumagot. Gumagawa po tayo ng content para sumagot at magpakita po ng referensya at saka ebidensya. Diba? So yun mga kababayan, so kayo ba, naniniwala ba kayo na attack-dog dito si Trillanes? At ano rin po masasabi nyo nga po dito sa pagdibang nga po natin sa mga sinabi nga po ni Bongo. Okay? So dyan po sa Team Replays, comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. No? So sabi nga po ni Kuya Inaro, in fact, na pagtatapos ng anong taon, 'di ba? Demonization at wala pa rin pagbabago, no? 'Di ba? So 'yun, no. So thank you mga kababayan, maraming salamat sa inyo lahat. And then next topic po tayo, no.